inyo kung bakit ako nandito. Meron nag-invite sa akin para mag-talk sa Cebu about drugs, about sa lahat. So I decided na sige, sasama ako. Na which is yung dati kong nakasama din sa isang sa isang lugar. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Sumama ako dito kasi iniisip ko na pipigilan din naman ako ni Ate Myra pagka sumama ako kasi ayaw niya ako in the first place tuto si Myra sa pagpunta ko dito kasi hindi ko pa nga kaya ganyan. Pero dahil nga nagkalabuan kami, patigas ang ulo ko, so ansiste, sumama nga ako kasi for all sa utak ko pipigilan niya ako, hindi naman pala. So ayun, nagkalabo ng apparently napahamak ako sa desisyon ko. Maganda na mahirap, madali na mahirap. Bakit? Unang-una sa lahat, napunta ako dito, hindi ko alam, wala akong kakilalang tao, wala akong gaano alam dito sa lugar na to kasi hindi naman ako taga dito. Ikalawa, nahirapan din ako kasi hindi ko masyado gamay pa yung mga dito, yung mga ugali ng tao. Nagpapasalamat na lang din ako dahil sa pamamalagi ko sa barangay para nakakabasa na rin ako ng mga tao tulad ng tinuturo sa akin madalas ni Ate Myra na huwag ka sasama sa alam mo ikakapahamak mo. Sumama ka sa mga tao na ilalagay ka sa kabutihan. Ganun tayo mga ka-diary. Minsan dumarating sa punto ng buhay natin pag pinagsasabihan tayo, maglalayas tayo. Yun yung nangyari sa akin. Naglayas nga ako. Hindi ako nung nagkaayos kami ni Ate Myra, pinagsisisihan ko. Kasi kung kailan nagkaayos na kami, okay na smooth sailing na ang lahat, parang ayaw ko na umuwi. Nung nasa eroplano nga ako mga ka-diary, iyak ako na iyak kasi iniisip ko na pinagsisisihan ko kung bakit ako nagdesisyon na pumunta dito sa Los Cebu. Pinagsisisihan ko yung desisyon ko kung bakit pa ako pumayag-payag na dumiretso dito sa lugar na to. Na ngayon, yung mga desisyon na ginawa ko, ako ngayon yung nagsasuffer. Hindi kasalanan ni Ate Myra, hindi kasalanan ng ibang tao, kundi ako lang lahat na may kasalanan. Na-realize ko rin na kapag galit ka, huwag ka magdidesisyon. Na kung saan pagkagalit ka sa isang tao, resolbahin mo dapat niresolba ko na lang ang nangyari sa amin. Nagkaayos pa kami. End of story. Okay na ang lahat. Pero may mga ugali ako na sa palagay ko, ugali nyo rin na kapag hindi pumapabor sa inyo ang isang sitwasyon, nagagalit kayo sa tao na yun kung bakit ginagawa niya ito. Pero yun nga lagi madalas sa sinasabi ni Ate May sa akin na darating sa punto ng buhay mo na magdidesisyon ka na hindi mo alam sa sarili mo, na bandang huli pagsisisihan mo. Dahil ang pagsisisi ay hindi na sa gitna, lagi na sa huli ang pagsisisi. Yun yung nangyari sa akin. Nagsisisi ako kung bakit ako na stranded dito sa Cebu ngayon. Nagsisisi ako kung bakit ko sinamahan ang mga tao na yon, na which is nalagay ako sa kapahamakan. Kaya nga mga ka-diary, na-realize ko ngayon na hindi ko dapat sinuway si Ate Myra sa mga sinasabi niya sa akin. Kasi ang iniisip o ang inaano lang natin,
ang inaano niya lang is yung kabutihan niya lang para sa akin. Pinagsasabihan niya ako para hindi ako mapapahamak. Ganyan din yung pamilya natin, mga ka-diary. Pinagsasabihan tayo ng mga mali natin sa buhay. Kinokorek tayo sa mga mistakes natin. Pero binabaliwala natin. We will nang tinutok for granted natin kumbaga yung mga sinasabi nilang mga ikabubuti natin. Kasi nga, mga ka-diary, walang pamilya na maghahangad na ikakapahamak ng anak nila. Katulad ko, itinuring ako ng Barangay San Martin de Porres na parang anak. Parang pamilya na nila. Ang gusto lang nila, ilagay ako sa tama, sa maayos na kalagayan. Pero minasama ko lahat ng sinasabi sa akin ni Ate Myra. Nagdesisyon ako na pabigla-bigla. Kaya ako napapahamak. When it comes to decision making, mahina talaga ako. Kaya nga, mga ka-diary, ang great lesson na natutunan ko dito. Lagi ritong pinapangaral sa akin ni Ate Myra, pag magdesisyon ka na ilang beses. Pag-isipan mo ito na mabuti. Pag-aralan mo kung tama ba o mali. Dahil pag nag-desisyon ka, pag binitawan mo na yung desisyon mo na yun, hindi mo na mababawi eh. Hindi mo na mababawi yung mga desisyon na yun sa buhay mo. Kasi nangyari na eh. Yun nga, isa pa about decision. Pag na-decision ka, isa lang kasi naisip ko rin na ako, pabigla-bigla ako ng desisyon, gumagawa ako ng isang bagay na hindi ko pinag-iisipan na mabuti, na napapahamak ko na rin pala yung ibang tao. Yun yung nangyari sa akin. Na pabigla-bigla ako na sa pagdidesisyon, hindi ko iniisip na mabuti, na pag ginawa ko ba tong desisyon na to, ikabubuti ba to ng lahat o para lang sa ikabubuti ko. Yun yung mga na-realize ko dito sa pag-i-stay ko sa Cebu. Kaya nga sa buhay ko this time, siguro New Year, itatama ko na yung mga pagkakamali ko. Pagka may problema tayo, dapat, mga ka-diary, hindi tayo dapat pag may problema tayo sa isang tao, o may nangyari man na sigalot o hindi pagkakaunawaan, kausapin natin yung taong yun para maayos o ma-resolve kagad natin yung sigalot na yun. Kasi there were times na na kapag hindi natin naayos at sobrang gulong-gulo na ng utak natin, we will make a bad and wrong decision in our lives. Yun lang naman yung natutunan ko sa journey ko na to. Kasi kaya ako napag-isipan na magpaiwan dito. Yun yung gusto ko lang i-share sa inyo, yung natutunan ko sa kay Ate Myra, sa mga nangyari sa akin dito sa lugar na to, na which is hindi talaga maganda, which is hindi talaga tama na nangyari sa akin yung mga naturang bagay na to. Siguro for now, maglalaylo muna ako sa mga decision making ko. I will let other people decide sa, hindi ko naman sila hayaan na pero titignan ko rin. Kasi yun din yung sinabi ni Ate Myra sa akin, na hindi po pwede magdesisyon yung ibang tao para sa sarili mo dahil buhay mo yan eh. Pero pwede ka nila turuan ng mga mga alternative way na ikaw rin mag-iisip kung tama ba yung sinasabi nila o mali. Kasi
bakit may mga tao na i-scam? Bakit may mga taong naluloko sa naluloko sa mga social media, naluloko sa mga online scammer? Bakit? Dahil mabilis silang maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Mabilis silang mauto. Pero sabi nga ni Ate Myra, kung magiging matalino ka lang at gagamitin mo yung utak mo paminsan-minsan niya, natitignan mo rin sa point of view ng buhay mo kung tama ba yung sinasabi nila o mali na, marirealize mo na ay hindi tama yung mga pinagsasabi nila sa'yo. Pero kung alam mong mali yung tao, hindi mo naman kailangan kumprontahin eh. Hindi mo kailangan silang sabihan or ganyan. Matuto ka pa rin makisama sa kanila kahit na ganun. Kasi ang pakikisama mga ka-diary, yun yung pinaka-importanting susi para sa matibay na pundasyon ng pagkakaibigan ninyo, matibay na pundasyon ng pagkakapwa-tao mo. At na-realize ko rin na sa buhay natin, matuto tayong magpakumbaba kapag tayo may kasalanan. Sa punto ng buhay ko kasi ako pa yung ma-pride na tao. Kapag may mali ako, na alam ko na sa tama ako, hindi ako magpapatalo dyan. Pero dun din kasi nag-uumpisa yung away. Na alam mo sa sarili mo na tama ka, alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, tapos yung yung isang tao na yun ay hindi. Ikaw pa yung ma-pride na magagalit sa kanya, which is hindi maganda. Na dapat pag-usapan ninyo, huwag kayong aalis, huwag kayong mag-walk out kapag may mali kayo, kapag nagkaroon kayo ng tampuhan, alitan o sigalot. Pagkos pag-usapan ninyo na maayos ito, kung ano ba yung ikinasama mo na loob sa taong yon, yun din yung natutunan ko eh. Na huwag ka aalis kapag pinagsasabihan ka, huwag ka aalis kapag nagkaroon kayo ng alitan. Ayusin nyo ito sa araw rin na iyon para hindi na humaba pa ang mga hindi nyo pagkakaunawaan. So yun na yung marami yung mga na-realize ko dito na dapat na think 1,000 times before na bago ka magdesisyon. So hanggang dito na muna mga ka-diary yung video na ito at na rin eh. It's 10:20. Matagal na rin ako binahagi ko lang talaga sa inyo yung mga natutunan ko. Dahil malapit na ako umuwi at bumalik sa Maynila. So kung nagustuhan ninyo dito kung nagustuhan ninyo ang video natin na to, please don't forget to like, share, and subscribe mga ka-diary. Salamat.